Hello everyone! Once again, welcome to my vlog for today's video with Sus Vlog channel. So, for today's video with Sus, meron akong i-share sa aking vlog for today. As you can see guys, nagka-cut tayo ng beef na gagawin nating menu recipe with Sus today is nilagang baka. So, ayan. Hinihimay lang natin guys ang ating beef. And I'm very thankful sa nagbili ng beef na ito is kasi hindi siya very fatty and lahat laman ang niya napili. So thank you for you. Hindi ko na mention kung sinong bumili, pero ang ganda ng pakabili at saka very fresh ang meat. So ayan, kinakat lang natin guys ang ating baka na pinaka-main ingredient natin for today's video with sauce. So, ayan, may bone. And, i-blend natin, guys. And, ayan, may tig-boil na tayong tubig para i-rinse natin ang ating karne dyan. At, i-blend natin siya para mawala yung dumi ng meat. Saka natin siya ipa-final na i-boil. Kaso lang, unfortunately, guys, yung aming lutuan dito is maliit. Kasi nga, oh, by the way, I forgot to tell that this vlog for today with Sus is vlog ko sa aking during my work hour. So, nagluto ako guys ng nilagang baka. And nagustuhan din naman ng mga amo ko, to be honest. So, ayan guys, aside sa tig-blends na natin ng ating beef, magkakat din tayo ng ating mga gulay na halo sa ating beef. Ayan, mayroon tayong carrots. And, mayroon tayong onion, mayroon tayong potato, mayroon tayong corn, mayroon tayong, tawag dito, repolyo, cabbage, kumbaga. So, yan yung ihahalo natin sa ating menu for today na nilagang baka. I don't know, sa iba parang hindi naglalagay ng carrots, pero ako naman, naglagay ako ng carrots guys, para naman more, more on vitamin, kumbaga. Mas marami tayong vitamins na makukuha. Kahit higop lang tayo ng sabaw, marami na tayong mga vitamins na na makukuha sa ating recipe for today. And it's so rare for me na mag-share ng about meat cooking actually. So ayan pala guys, before I forgot na meron din tayong corn na halo. Kaya lang yung corn naman dito guys is hindi na talaga siya fresh. Nasa nasa repack yung nakabalot na siya sa plastic na parang na-boiled na. So, usually, yan ang corn dito na nasa market. So, we have no choice. Of course, if you like to eat some corn, ang gana lang bibilin mo. So, since kailangan namin ng corn today sa aking recipe. So, ayan na guys. Na-blend na natin ang ating beef. Na-rinse na natin sa, sa water na, And, ready to cook na siya guys sa ating final destination. And yan na yan guys. Oh, ibo-boil namin siya sa parang hindi parang rice cooker kumbaga dito or boiling meat dito sa amin. Mas malaki kasi siya kaysa yung sa isa kong kaninang ginamit. So ibo-boil natin first of course ang meat. Papalambutin natin ang ang karne para naman mas malinamnam kainin mamaya during lunch natin. And, isinabay na rin natin ang onion, of course. And, ano pa ba yung isasabay natin dyan? Ayun, onion lang ang isasabay natin during this time. And, pag malambot na siya, guys, yung meat, sorry, ninex na natin yung mga ibang gulay. Like, for example, carrots, potato. Kaya lang ang carrots, guys, saka ang potato, madali siyang ma-overcook. So, hindi natin pwedeng isabay during meat. Ang pwede lang natin isabay sa meat is like onion, para pag nag-melt siya, yung taste niya nandun sa waters or sa soup. And of course, yan, isabay na rin natin ang corn na tighati lang natin ng dalawa, bawat isa. So, ayan guys, na-boil na natin ang ating meat. So, nag-aantay tayo ng time sa time niya kasi, kumbaga, binuhol ko siya ng 1 hour, nag-set ako ng timer sa boiling meat. Nagset ako ng 1 hour. So, antayin natin siya na maglambot yung meat. So, while we waiting to be soft ang ating meat, magkakatayin ng mga
ingredient, the rest of the ingredient natin, like potato. So, ayan, nagkakat tayo ng potato. Magkakat tayo ng carrots, of course. And, lalagyan din natin ng, spring onion, yung green. Ayan, yung ilagay natin para mas malasa siya. So, ayan. Nagkakating lang tayo ng ating potato to be continued, to be finished. And, of course, kakat din natin ang ating repolyo. Kaso lang guys, yung repolyo parang ang dami. Kasi iniisip ko parang ang liit ng lutuan namin. So, baka hindi ko iubos yung hindi ko ikat ng lahat. Ikat lahat yung nabubulol ako, sorry. Hindi ko ikat ng lahat yung ating repolyo. I think lang, mga 3/4 lang ng ating repolyo ang ihahalo sa ating nilagang baka. So kasi parang ini-imagine ko ang dami ng potato, ang dami ng carrots, and of course yung iba pang yung corn mamaya doon sa tig-boil na nating meat. So i-maximize lang natin guys ang ating lutuan. Kasi nga, okay lang sana kung doon ako nag-cooking sa aking apartment. Kasi mayroon talaga akong doon, malaking boilan ng nagko-cooking ako ng mga big portion. Yun yung ginagamit ko. So ayan, parang 3/4 lang ng cabbage or repolyo ang ating ginamit guys. And iset aside natin silang lahat. And i-ready to boil natin siya mamaya. Para naman more fresh ang ating vegetable. Ilalagay natin siya for yung mga malapit na malapit na maluto yung meat. Saka natin ilalagay yung mga gulay para more fresh pa siya and hindi siya ma-overcook. So ayan na guys, hindi ko na siya masyadong pinakita or one by one yung mga kung paano ko nilagay. But actually, sinabay ko na lang yung carrots, sinabay ko na lang yung potato. And after 5 minutes, nilagay ko na rin yung ating repolyo and green leaves na ayan. It's so funny guys, nung paglagay ko ng mga gulay, mag-overflow na yung water. So, ayan. Mini-mix lang natin para naman sa ating yung mga gulay mag-mix. Ayan, hinihintay lang natin guys na maluto yung mga gulay. Nilagay na natin. At hindi nyo makita yung meat kasi nasa ilalim yung karne. Dahil una nga nating tig-boil, diba? So, nasa ilalim talaga yung mga karne, guys. Nasa ibabaw yung mga gulay. Mamaya makita din naman yun sa aming Basta, masarap siguro. Tingnan natin in the finished product. So, ayan, parang malapit ng maluto, guys. Kita naman ninyo na ang mga gulay is di siya na-overcook. Masarap pag ganun kasi ayaw kong overcook eh. Kasi nga, most of the time, I eat raw vegetable. Mahilig ako sa salad. So, ayan. Ayan, nagluto din ng rice. May rice din tayo. Pero I don't know kung kakain ako ng rice. I'm not really sure. Depende kung feel kong kumain ng rice, kakain ako. So, ayan, magsaserve tayo sa ating bowl, guys. Kukuha lang ako ng maliit na bowl. Bowl. And doon natin ilagay ang ating, kakainin para sa ating lunch. Ayan, tikman lang natin ang soup kung very okay na siya or hindi pa enough ang salt. Dadagdagan natin and lagyan natin ng black pepper at the same time. Wala siyang asim kasi ganun daw pag nilaga, di ba? Walang asim. Pero sa akin parang gusto ko may siya. So ayan na guys, ang pinaka-finished product. So ang gandang tingnan, di ba? Press na press yung mga gulay, but sorry, ang daming soup. Pero okay lang kasi malamig naman ang weather dito. So it's very enjoyable na mag-drink ng soup. So, ayan. So, magigiting ready tayo, guys. Sprinklean lang natin ng kaunting black pepper, kaunting salt kasi hindi pa enough yung salt niya. Pero, since hindi naman talaga ako kumakain ng maalat, ang lang talaga, matabang lang talaga ang aking panglasa. So, dadagdagan na lang natin siguro nung kaunting black pepper and kaunting a pinch of salt. So, yan na lang siguro ang i-add natin kasi yun lang kulang. Pero, the rest is very good kasi yung lasa ng beef, guys, kasi yung
In the first place, yung beef kasi very fresh siya. So, ayan na guys. Yun yung aking lunch. So, actually, hindi ako magra-rice guys today. Kasi, may potato na siya at may corn. So, medyo heavy na to sa stomach natin. But anyway, lunch time naman. So, okay lang na kumain tayo ng madami. Wag lang sa dinner. Sobrang sarap guys, to be honest. Na-miss ko rin pala yung mga ganitong food. Nakaka-miss din. And the good thing is, hindi nga siya very fatty yung yung beef. Hindi siya very fat. So makikita nyo naman sa water, 'di ba? Hindi siya oily. So yan ang nagustuhan ko sa sa menu ko for today. Very healthy and hindi siya very fatty ang beef ko na nabili. So thank you, thank you. I think that's all for today's video with Sus Vlog. So I hope nag-enjoy kayo sa panonood ng aking mga simple cooking tips or mga simple kong niluluto na isinishare ko sa aking pagbablog. So, maraming salamat sa inyong lahat. Thank you for everyone for always supporting Sus Vlog channel. I love you all guys. Thank you. God bless everyone. That's all for today. Thank you.